Isa sa mga common tests na nare-request sa inyo ng inyong mga doktor ay ang blood chemistry. Magkakasama dyan, FBS, lipid profile, creatinine, BUN, uric acid. Napag-usapan na rin natin ang ilan sa mga yan, pero ngayon naman pag-usapan natin yung BUN. Ano nga ba ito? Para saan ito? Anong ibig sabihin? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang BUN ay short for blood urea nitrogen. So kung pakikinggan nyo lamang ang mga salitang yan, para matest kayo dyan sa BUN, kinakailangan nyong mag-sample ng inyong dugo. Makalaga itong test na ito upang malaman kung kamusta ang function din ng ating kidneys. Tinetest din kasi nito kung gaano karaming waste materials in the form of urea nitrogen ang mayroon sa dugo. Ang tanong ay bakit nagkakaroon ng urea nitrogen? May normal levels lamang yan, hindi naman yan totally masama. Pero kapag sobrang mataas yan na sobra-sobra above the normal levels, pwedeng masyadong napaparami ang paggawa ng katawan ninyo ng mga waste materials tulad halimbawa kapag masyadong maraming protina ang kinakailangang i-break down ng ating mga katawan. Nagpuproduce kasi yan ng nitrogenous wastes mula sa ammonia. Teka lang ha, ammonia, hindi amoy niya. Yung nitrogen ngayon, sasama yan sa ilang mga elements para makagawa ng urea na nagtatravel sa dugo at i-filter out yan ng kidney. Kaya kung mataas masyado ang inyong mga BUN, pwedeng nagsasuggest ito na maaaring hindi nagwo-work ng maayos ang ating mga bato. Kaya naman ang BUN ay hindi lamang palamuti o pandagdag lamang sa pinapagawa ng inyong doktor para kumita yung laboratory. Ginagawa yan para ma-assess kayo ng mas mahusay para malaman natin kung ano nga ba at paano lalabanan ang inyong mga sakit-sakit. Lalo na kung mayroon pa kayong iba pang mga karamdaman tulad ng diabetes at hypertension. Kung ang tanong ninyo ay kung kinakailangan ba ng fasting sa BUN, hindi naman. Pwede kayong kumain o uminom ng kahit na ano bago kayo magpa-test niyan. Pero dahil nga kadalasan ay sinasabay na ito sa iba pang mga tests, nagpa-fasting na ang pasyente para hindi naman tusok ng tusok para sa ilang mga testing. Balikan lamang natin kanina, nasabi na natin na kung mataas masyado ang inyong mga BUN, ito ay maaaring nangangahulugang may problema sa bato. Pero hindi naman ganoon parati. Pwede rin tumataas ang BUN kung dehydrated ang tao o di naman kaya kung siya ay hindi umiinom ng sapat na fluids kada araw. Pwede rin kidney stone o di naman kaya iba. Pwede pa rin naman na may problema sa puso dahil recently inatake sa puso, mayroong pagdurugo sa gastrointestinal tract at ilang mga medications or high protein diet. Kaya naman it is best na magpakita kayo sa inyong mga doktor matapos siyang mag-request sa inyo ng laboratory examinations. Mag-follow up sa takdang oras dahil kapag mataas yan, maraming kinakailangan i-consider at nang sa ganoon ay mabigyan kayo ng tamang lunas sa inyong mga nararamdaman at karamdaman. At ayun, hanggang dito na lamang muna. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na video. Ingat!